Virgo, hi, welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for August 26 to September 1, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment, check na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. So let's see, Virgo, what's coming to you this week. Magical powers, wow. So malakas ang inyong manifestation skills. Maaaring meron kayong mamamanifest na pangarap nyo or goals ninyo ngayong week na ito. You also have glamour. Uy, I feel like you're manifesting attraction. You're manifesting your confidence, no? Especially if you are looking for a relationship na tipong gusto mo na merong taong ma-attract sa'yo, or pwedeng ito ay gusto mong may ma-improve sa iyong physical appearance. You are really, di ba sa inyo nagmamanifest sa harap ng salamin? Oo, mahiwagang salamin. Mahiwagang salamin. Oo. Alam niyo ba, dati, ginagawa ko yan. Nung teenager ako. Oo, minamanifest ko na, parang I talk to myself sa mirror na yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko, nangyari naman siya. Okay. You also have destiny. Oh, you are being led to your destiny, Virgo. Yung mga gusto mong i-pursue sa buhay na parang wala namang bumabalakid, ibig sabihin yun yung destiny sa'yo. No? Oo. If things are not so challenging para sa'yo, parang mabilis mo lang siya nakukuha, it means that you are in alignment, no? Doon sa goals mo, sa destiny mo. Of course, may mga challenges, pero kung nagagawan mo siya ng paraan at yung paraan na yon is parang okay lang sa'yo na pagdaanan yon, di ba? Kasi merong mga meron tayong mga pinupursue sa buhay na kahit na nagiging challenging sa atin, okay lang eh, kasi ina-accept natin. Kasi alam natin na part yon ng proseso. Like for example, ako noon, nung nagbi-business ako, skincare business, challenging siya kasi mahirap magbenta, di ba? Or yun yung time na makikipag-meet up ka, ang dami mong dala-dala, at ang lalayo ng mga pinupuntahan ko, na nagko-commute lang ako, tas ang dami ko pang dalang mga products. Pero hindi ako nagrereklamo. Oo, napapagod ako, yes, pero alam mo yung intensity ng ng ah, energy mo na parang okay, kailangan maayos ko to, kailangan ma-deliver ko to, ganun eh. So, hindi mo mararamdaman yung pagod in the end kasi fulfilled ka sa ginagawa mo. You get what I mean? So, that's what I'm seeing for you. So, overall energy, you have the Death card, which is transformation. Merong major change in your life. Let's see in what area. You have the 9th house. So, yung iba sa inyo, meron kayong opportunities abroad or may studies, may pag-aaralan kayo. Pwedeng babalik kayo sa school or higher learning. This is also about connection sa ibang bansa, like foreigner, no? If you are manifesting a partner na foreigner, so pwede rin yun na may nagbabago sa situation mo na you are attracting romantic partners abroad, no? Or international or foreigner. Yung iba naman sa inyo, this is spiritual, na nagkakaroon kayo ng spiritual awakening. Things are changing, yung pananaw nyo sa buhay, paniniwala nyo. Your challenge is, the sun. Alam mo, as a challenge, kahit challenge siya, sun pa rin yan. The sun is about clarity. This is about opportunities, happiness. So, maaring sa ngayon, nahihirapan kang makita yung magandang resulta nitong pagbabago na nangyayari sa buhay mo. Kasi minsan, di ba, pag nagkakaroon ng change, minsan hindi yan komportable. Tapos yung feeling na hindi ka komportable, yun yung pakiramdam na parang, saan ba to papunta? Maganda ba to na nangyayari, na change na to, di ba?
So, hindi mo, ang challenge dito is kung paano mo makikita yung positibong epekto nito sa buhay mo. Okay? Kasi meron tong magandang resulta para sa'yo. Minsan hindi lang natin siya nakikita kasi nagpo-focus tayo dun sa proseso na pinagdadaanan natin na medyo challenging, lalo na if it's a transformation. Kasi syempre, di ba, let's say yung ano ba yung mga nagtatransform? Yung mga caterpillar, di ba? Hindi naman agad-agad kinabukasan, ano na sila, butterfly na. Nagiging cocoon muna sila, 'di ba? Tapos a few days, yung transformation, yung metamorphosis, 'yon bago sila maging matransform. So, yun yung challenge sa'yo. Patience rin pagdating sa change. Your opportunity is the Queen of Swords. So, meron kang mga pwedeng ika-cut off na tao sa buhay mo that are no longer serving your highest good, or parang feeling mo they're just toxic, masyado lang silang madrama sa buhay. So, iiwasan mo yung mga taong yan kasi hindi siya nakakatulong sa pag-unlad mo. Mas nagiging maingat ka rin sa mga desisyon mo at sa mga taong palalapitin mo sa buhay mo. Your blessing, Ten of Swords. As a blessing, maganda siya kasi meron ditong challenging situation na natatapos na. This can be a relationship, this can be a situation mo sa career mo, sa trabaho mo. Parang meron ditong nakakapagod or nakaka-stress na experience na patapos na. So, blessing yan sa'yo. 12th house, medyo nakapagpa-stress talaga sa'yo to mentally. So, this is an ending. Can be a painful ending, but it's worth it. No? Kasi nga may transformation. After ng ending, mayroon namang new beginnings for you. What is your money, career, finances, energy? 10 of Wands. Grabe Virgo, transformative ang energy ninyo ngayong week na to. Yes. We have the Judgment card. Knight of Pentacles. So, yung iba sa inyo, maaring itong blessing na related to sa career path ninyo, na meron kayong ile-let go na career, business, na you feel like hindi na siya worth it. Tapos, ang ipupurso mo na is yung talagang alam mo na sulit, worth it ng effort mo. Kasi minsan ganun let's say meron kang negosyo, nakakapagod yung negosyo na yun, tapos ang balik sa'yo, kukunti lang, no? Hindi ka halos kumikita. So, worth it pa ba yun? I don't think so. Pero meron namang mga pinagkakakitaan na hindi masyadong magte-take ng oras mo, ng effort mo, ng energy mo, pero mas malaki yung kikitain mo. So, I think yan yung nire-reassess mo sa situation mo ngayon sa career mo, kung saan ka mas magpo-focus. Diba, Virgo, something better awaits. Especially that mga Virgos ngayon, malapit na ang inyong season. You are divinely guided, Virgo, sa mga decisions ninyo. Some of you, kung saan ka man nagtatrabaho, ano man yung workstation mo, working area mo, aayusin mo yan. Yung iba sa inyo, pwedeng ito yung itatransform ninyo, i-upgrade ninyo, i-renovate ninyo. Lalo na doon sa mga work from home na careers. Sa love life, Temperance, Queen of Pentacles, the Six of Pentacles. So for your relationship, I think, mas gusto mo na magstay sa relationship na to, lalo na nakikita mo na may nagbabago na maganda para sa partner mo if you are in a relationship. So, kumbaga, nagkakaroon kayo ng give and take sa situation ninyo, may unawaan, you both, pareho nyong inaalagaan yung isa't isa, o di ba parang ang perfect. Oo, nagiging patient kayo sa isa't isa. If you're single naman, maaaring yung standards mo masyadong mataas. Of course, hindi natin i-question yung standard mo na yan kasi yan yung alam mo na dinideserve mo eh. Diba? You just have to be patient kasi darating din yung tao na tatapat, no? Tatapatan yung standard mo na kaya niyang ibigay sa'yo. Okay, may trust. May game over. Merong maaaring yung iba sa inyo, when it comes to your relationship, merong ditong pag-aaway na
may kinalaman sa trust issues na tinapos nyo na. Yung tipong, okay, nagkaroon ka ng trust issue sa person mo, pero parang alam mo na hindi makakabuti para sa relationship ninyo, na nilet go mo na kasi you feel like baka nag-overreact ka na lang, 'di ba? Minsan ganun nag-overreact tayo. You have excitement. Maaring meron kang mga asikasuhin ngayong week na to, mga errands. You also have Sun in Taurus in the second house. Ooh. Second house is your finances, your material possessions. So, pwedeng may excite ka kasi pwedeng may bibilhin kang bagong gamit or property, ari-arian, na magpapasaya sa'yo. Alam nyo, yung patience nyo, it can go a long way. Marami kang masasave na relationships dahil sa patience mo. Growth. Evolution starts when you leave your comfort zone, get comfortable with being uncomfortable. So, ito yung pinag-uusapan natin kanina na yung transformation, yung change, uncomfortable yan. Pero, when you go through that change, embrace mo lang yung journey, marirealize mo na, worth it pala, no? Yung sacrifices or yung challenges na na-experience mo. So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye!